Magandang araw, angels! My name is Chef Jeng of Heavenly Desserts, your dessert queen, and welcome to the first episode of Talk with Chef Jeng. Alam nyo, angels, maraming nagtatanong sa akin, nagtuturo ba si Chef Jeng ng baking? So, eto na ang pinakahihintay nyo, guys. So, diba? So, ano ba ang i-expect natin sa mga next episodes ng Talk with Chef Jeng? Aside from baking techniques na ituturo ko sa inyo, magbibigay din ako sa inyo ng tips kung paano kayo makakapag-start ng inyong sariling business, whether pastry, cakes, or any other business. And for our first episode of Talk with Chef Jeng, let's talk about the basic tools and equipment na kailangan natin for us to start baking and kung gusto nating magtayo ng ating sariling business. So, sa mga hindi po nakakaalam, when Heavenly Desserts started, dito po sa kitchen na ito, ako nagsimula. That was 5 years ago. So, di ba, kayang-kaya talagang simula ng any business kahit na nasa bahay lang. Pero, syempre, kailangan natin ng mga basic tools and equipment. So, let's start. Number 1, kailangan po natin ng isang maganda at reliable na mixer. So, sa akin po, I use KitchenAid. KitchenAid, baka naman, di ba? Baka naman. Actually, very reliable po ang ginagamit kong brand. At syempre, dahil nga Heavenly Desserts, kailangan pink, di ba? This one, kung papansin niyo, it's actually a glass bowl, pero meron din tayong stainless bowl. Usually, ginagamit natin yung stainless kasi mas magaang yon. Kung wala naman kayong mixer, you can actually use a hand mixer. Mas mura po yun, pero syempre, mas matagal kung gagamitin natin siya for mixing. Meron din tayong sariling sikap. So, kung wala tayong pambili ng mixer, wala tayong pambili ng hand mixer, we can use our whisk. Syempre, pink din. So, kaya lang this one will actually entail na mas matagal ang pagmimix. Usually, it takes about 15 to 20 minutes, saka medyo magkaka-muscle po tayo dyan, guys, kapag ginamit natin to. Next, ano bang kailangan natin? We need, of course, some baking pans and pwede rin tong ring, cake rings. So, saan naman, anong difference nila? Saan siya ginagamit? Of course, this one are for cakes. We can use this for cakes. If we want to make cake mousse, mas maganda na gumamit tayo ng ring para kaya nating i-unmold ng buo yung cake. And, of course, gaya ng sinabi ko kanina, dapat may mga whisk tayo. Meron din tayong sifter, so small ones para sa mga pagsisift ng mga powdered icing, usually sa ibabaw, or mga cocoa powder. And yung mas malaki para sa ating mga dry ingredients. And we also need spatulas. We have 2 types of spatulas. We have the rubber and we have the offset. So ano yung difference ito, guys? This one we use for folding our ingredients. Saka ginagamit din to kung gusto nating simutin yung mga ingredients or yung ating mga butter here from our bowl. And paano naman to? Ito naman, usually we use this for frosting. Saka sometimes ginagamit din namin yan pang salok sa mga ingredients kapag nag-weigh or nagme-measure kami. So ayan, angels, papakita ko sa inyo ang sample paano tayo nagme-measure ng dry ingredients. Ang isang example is using our flour. So, ito na yan, guys. So, kapag magme-measure tayo, wag natin gagawin na i-scoopin natin diretso pagkatapos ipapack natin. So, nag-iiba po kasi yung quantity na inilalagay natin sa ating mga measuring cups. Ang proper way to do it, guys, is first, okay, let's use this. Loosen first yung ating flour and then scoop it directly sa ating measuring cup. And kapag napuno na natin siya, i-level natin siya. And that's it. So, ano yung nagiging problem kapag pinapack natin ng maigi yung dry ingredients sa ating mga measuring cups? Mas dumadami yung quantity. Therefore, maaaring maging dry yung ating mga cakes pag binake natin. Next is our measuring cup for the liquid. So, dito natin mini-measure yung water. So, whatever liquid that we use, even the eggs, even the milk, any liquid, oil also. So, paano naman natin chine-check na tama yung measurement? Of course, we have to
put the cup on a level surface, and then, tignan natin ng eye level yung mismong quantity kung tama. So, yan, guys. Kailangan natin tignan siya at eye level. Okay? And, of course, we need our measuring spoons. This one you can use for wet and dry ingredients. And kailangan din natin ng sifter or sieve. Importante to because this is where we sift our dry ingredients together. So, ayan, itong brand is from Massflex. Massflex. Baka naman. Diba? Why not? And, last but not the least, ito for me, importante na meron tayong weighing scale sa kitchen. Bakit natin kailangan ng weighing scale? Because madami sa mga ginagamit nating ingredients for baking ay naka-weight in grams ang weight. Just a tip. 1 cup of sugar is not equal to 1 cup of flour. So, bakit po ganon? Kasi magkaiba po ng density ang sugar and flour. So, depende rin yan kung paano mo rin pinapack yung ingredients natin. So, maybe nakakarinig kayo sometimes na sa mga ingredients natin or sa ating mga recipe that kailangan ay nakapack ang brown sugar. So again, you have to be very mindful kung ano yung nakalagay sa inyong mga recipes at sundin natin ng maayos para hindi tayo magkamali sa pagbibake. So, paano ba natin ginagamit ang weighing scale? Para sa mga hindi familiar kung paano gumamit nito, usually, kailangan natin ng container para mag-measure. So, madalas yung iba pinapatong. Siguro may mga pwedeng ipatong, pero mas maganda kung diretso na meron tayong mga containers. So what we do, ilagay natin on top ng weighing scale ang ating container, and then we press the tare. Ayan. Kapag napindot na natin ang tare, magsi-zero na ngayon yung ating weight here sa ating weighing scale. And then we start weighing our ingredients. So, ano ba ang advantage ng pag-weigh ng ingredients as compared sa using yung mga cups sa ating mga recipe? Number 1, mas precise kapag ang measurement natin na ginagamit is grams. So, kasi ang isang cup, for example, ng flour, can vary from 120 grams to 150 grams. Depende yun kung paano natin nilagay. Diba? And isa pa, if we want to scale down our recipes, for example, gusto natin half lang yung gagawin natin, mas madali mag-divide ng recipes into half kapag naka-grams tayo, diba guys? So ayan, mas maganda na, especially for us, no, sa mga professional people na gusto namin gumawa ng mga research and development na cakes, mas madali din kapag naka-grams. So ayan, tip ko yan sa inyo guys. And that's about it, angels! Meron na ba kayo ng ating mga basic tools and equipments na pwede nyong gamitin for baking? Sana ma-prepare nyo na yan because on our next episode, magtuturo na ako sa inyo ng mga iba-ibang pwede nating i-bake sa inyong mga bahay and even for your business. For any comments, suggestions, or may mga topics ba kayo na gusto ninyong i-discuss ko, feel free to comment below. Please do not forget to like, subscribe, and share our page. And once again, this is Chef Jeng of Heavenly Desserts, your Dessert Queen. I'll see you on our next baking episode. Bye!